experience na kung paano, simula noon, from that time na tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus, nagsimula na pong magbago ang buhay natin. Hindi lang po sa physical at financial na pagpapala, bagkus lalo niya po tayong inuhubog sa kanyang banal na salita. Hindi po natin makakalimutan ng experience na ito dahil simula nung araw na yon, tinanggap natin ang ating Panginoon sa ating buhay. So sa ibang bahagi naman po, ang tao binigyan ng Diyos na mamili sa paraang binigay ng Diyos na magkaroon siya ng pre-moral agent para dun kung pipiliin mo ang Diyos, isang kapurihan sa Kanya. So sa normal na tao mga kapatid, merong mga kanya-kanyang experience. Meron po akong nakilala, iano ko lang po, ihahambing na kahit ang tao may kakayang mag-decide na mamili ng mabuti. At ang tao may kakayang mag-decide din ng posibleng makakasama sa kanya. Meron po akong kakilala na isang pamilya na ito po talagang true to life. Na meron siyang pamilya, nagkaroon siya ng nagkaroon siya ng pamilya na 10 yung anak. Ngayon, marami siyang barkada, naninigarilyo, umiinom. Hanggang sa dumating yung pagkakataon na mag-aaral na yung kanyang mga anak. Tapos po ang nangyari, kinausap siya ng asawa niyang babae, sabi niya, kung hindi ka magbabago, kung hindi mo iwan yung paninigarilyo, kung hindi mo iwan yung pag-iinom, kung hindi mo iwan yung barkada mo, kawawa yung mga anak mo. And from that time, iniwanan niya po yung sigarilyo, inom. Praise God. Ngayon po meron namang isa na ang nangyari po, nung pagkatapos niyang iwanan yung mga bagay na yon, lahat po halos ng anak niya. Natapos, nagbago yung buhay niya. So, in a natural way, yung tao talaga may kakayang mamili ng mabuti. Amen. Regardless na, kasi nagiging excuse ito ng mga ibang denomination na gumagawa naman ako ng mabuti. Pero tatalakayin natin ito until makikita nyo po, para makita nyo kung paano ko pinaghambing na mamili ang tao sa mabuti at saka sa masama. Meron naman pong isang tao na kapitbahay namin dati, 6 lang yung anak. Ngayon, itong tao to, bata pa ako, nakita ko siya, nag-a-abroad na. Nung makapag-abroad siya, talagang malaki yung bahay, may sasakyan, yung gusto ng anak, nabibili talaga. Hanggang isang araw, nag-decide yung lalaki na umuwi. In a reason, hindi ko pa alam kasi bata pa ako nun eh. So umuwi yung bigla yung lalaki dahil may nabalitaan na nangyari sa kanyang asawa. Excuse. Ayun po, nung mangyari sa kanya yon, nagsimula nang nagbago yung buhay niya. Yung binili ng ticket mula sa abroad dahil emergency leave, hindi siya bumili ng return flight ticket. Ang nangyari, nung malapit na yung flight niya, wala siyang pambili ng ticket. Hanggang sa nangutang siya ng 5-6. Nung mangutang siya ng 5-6 dahil talagang nalulong siya sa bisyo sa pagsusugal, hindi niya rin nabili ng ticket yung inutang niyang 5-6 dahil alam niya, inaasahan niya yung isang kaibigan niya na papahiram din sa kanya ng pera. Ang problema, yung hinihiram naman ng pera sa kaibigan niya, hinold ng kapatid niyang babae, hindi binigay sa kanya. Talagang hindi na po siya nakabalik ng abroad hanggang sa nag-decide siya na ibenta yung bahay. Nung ibenta yung bahay, meron silang maliit na lupa na namana yung babae na namana sa nanay niya. Yung portion na pinagbentahan ng bahay, ginawa nilang ng maliit na kubo. Tapos yung sobra dun sa pinagbentahan ng bahay, bumili ng sasakyan na pampasada para panghanap buhay niya. Kasi yun na lang alam niyang magsosurvive siya. Ang problema, hindi pa rin tumigil sa pagsusugal. Hanggang sa pumupunta siya ng Angeles, pinapabiyahin lang yung sasakyan niya, habang siya naman nagsusugal sa istasyon ng sasakyan. Hanggang sa kalaunan, wala na siyang naintriga, nasira yung sasakyan. Binenta na rin. So, totally talagang broke siya. Until itong huling nalaman ko, nalululong siya sa droga. Yung mga anak niya,
Yung mga anak niya, kung saan na lang tumatambay, yung iba nagbibisyo na rin. So, ganun mga kapatid. May pang mangyayaring ganun na, kumisan, pipili ka na maganda sa buhay mo, na from that time na pinili mo, dinesisyonan mo, posibleng magpabago ng buhay mo. Meron naman yung pipili ka na hindi mo alam, yung proseso ng pagpipili mo mali pala dahil wala sa iyong Panginoon, hanggang mabobroke ka na. Hindi mo alam, nandun ka na sa sitwasyon na nalululong ka na sa drugs, hindi mo alam kung merong mga ganun na naman kapatid. Praise God. So, kung merong choice ang tao na mamili sa mabuti at masama, it is a phenomenal sa tao na maging mabuti. Regardless kung anong religion ka. Isang normal na tao na pag nasumpungan mo yung alam mong masama na gawin mo, gagawin mo yung mabuti, mababago yung buhay mo, regardless of what is your religion. Pero, naniniwala ako mga kapatid, na wala ni isa man na gustong maging miserable ang buhay niya. It's just a choice na ginawa niyang miserable ang buhay niya. Bago mo i-deny bago mo pala puntahan ng isang mali, meron kang dininay na tama. Ganon din sa salita ng Diyos, bago mo pinili yung iba, meron kang dininay na totoo. Alam mo na, nababasa mo na eto, pero bakit dinideny mo? Kasi sa pamamaraan, may sarili kang pamimili, mga kapatid. Minsan, sinasabi natin, bahala na. Bahala na, itong gagawin ko. Kagaya nung lalaking yun na nagdesisyon, ibenta yung bahay, bahala na. Pero sa isang mananampalataya, walang bahala na eh. Lahat certain. Kapag ang Diyos nasa sayo, lahat certain. Alam mo kung saan ang patutungan dahil ang Diyos, ang nagbibigay ng daan sa buhay mo. Ang Diyos ang nagmamanipula ng buhay mo. Pero if you are outside the world, ganito, bahala na. Uncertain. Isipin mo kung uncertain ang aabutan mo. Hindi, kagaya nga nung inawit, sabi, I don't know about tomorrow. Pero alam natin who holds tomorrow. Yun ang kagandahan. Praise God. Naalala ko pa mga kapatid nung bata ko kung paano magsimulang magsinungaling. Bago ka magsinungaling sa mga magulang mo, meron kang ginawang hindi tama. Pag meron kang ginawang hindi tama, definitely magsisinungaling ka. Meron ka nang ginawang hindi tama, bibigyan mo pa ng hindi tama. Kung meron kang ginawang tama, imposibleng pagagalitan ka ng nanay mo. Bakit ka ganyan? Bakit ka nag-aaral ng mabuti? Siguro walang mga magulang na ganun. Bakit nasa bahay ka palagi? Bakit hindi ka magbisyo? Pero pag nagbibisyo na yung anak, ayaw ng magulang yan eh. Anak, naninigarilyo ka pa. Dun na. Dahil ayaw mo mapagalitan. Pero alam mo na mali ang magsinungaling. Meron dito sa loob mo nagsasabing, hindi tamang magsinungaling. Pero pinilit mong magsinungaling dahil takot kang mapagalitan ng nanay. So it's a choice. Yun ay pamimili ng masama. Gumawa ka ng masama, pinili mong gumawang masama, mag-decide ka ulit na gumawa ng masama dahil pinagtatakpan mo yung ginawa mo sa magulang mo. Pero sa Diyos, walang pagtatakip, mga kapatid eh. Alam at alam. Hindi ka pwedeng magsinungaling sa Diyos. Posibleng magsinungaling ka sa mga magulang. Posibleng naitatago natin ang buhay natin dito. Hindi tayo nagkakita-kita after the service. Pero wala tayong maitatago sa Diyos, mga kapatid. At isang bagay pa, kaya mo na-desisyonan yun, posibleng may naka-impluensya sa'yo. Kaibigan, o mga kapitbahay. There's somebody who influence you. Ngayon, sa impluensya, pwede ka rin naman ma-impluensya na maganda eh. Hindi naman lahat ng impluensya masama. Di ba mga kapatid? So, dalawa, mamimili ka, kanino ka pupuntang ma-impluensyahan? Dun sa kalaban o dun sa mabuti? Yun ay pamimili mga kapatid. Praise God. Excuse me. Praise God.
Di ko alam kung hanggang saan naabutin yung message na to, pero naniniwala po ako mga kapatid na wala po sa haba, wala sa iksi. Kung ano po yung gustong ibahagi ng Diyos, nawa tumanim sa atin po, sa puso ng bawat isa sa atin. Sabi ng ating kapatid, hindi ginawa ng Diyos ang impyerno para sa atin. Ginawa ng Diyos ang impyerno para kay Satanas at sa mga alagad niya. Pero ang tao nakikipaglaban para mapunta lang ng impyerno. Oo mga kapatid, biruin mo, nilalabanan mo yung, gagaya ng sinasabi natin, you choose the wrong. Nilalabanan mo yung sinabi na nga na bawal magkaroon. Nilalabanan mo yung salita ng Diyos. Nakikipaglaban ka para lang mapunta ng impyerno, unconsciously, unknowingly. Hindi nila alam yun mga kapatid. Ginawa ng Diyos ang impyerno, sabi ng ating kay Satanas at sa kanyang mga alagad. Pero ang tao, nagpupumilit na pumunta ng impyerno. Why people fight every inch to do wicked ways just to go to hell? It's a big question mark. Talagang mga kapatid, how many percentage we are here now? Ilang Pilipinong meron dito? Pero bakit ilan lang tayo? Dahil sa pamimili. Praise God. Sabi nga kanina, napakasarap sariwain kung paano natin naunang tinanggap ang salita ng Diyos. Kung paano tayo tinawag ng Diyos, kung paano tayo hinahatid ng Diyos sa kanyang mga salita. Ako hindi ko nga alam na magbebenta lang ako ng sasakyan, yung pala hinahatid na ako ng Diyos sa salita niya. Hindi ko alam na yung kausap ko pala, pastor, lingkod ng Diyos. Hindi ko alam, wala man sinasabi sa akin si Brother Clive na merong gawain doon sa bahay nila. Tara, pakita natin yung sasakyan, pag-usapan natin sa bahay para sa tiyuhin ko, sabi niya. Pero iba yung naging lakad ng pag-uusap. Palagi kong naririnig yung Panginoon. Sabi ko, ano po bang religion ninyo? Bakit palagi niyo pong sinasabi yung Panginoon? Doon na po nagsimula mga kapatid. Ganun kakatake ng Diyos. Kung alam niyang may binhi ka, pag narinig mo ng konti, mayroong magwiwikin dito sa puso mo. Mag-i-start ka ng mag-church sa kanyang salita. Una nga pumunta ako, nahiya pa akong dumorbel eh. Nalita ko, nasa labas. Pero, ayun, binigay na sa puso ko ng Diyos na patuloy. Ito yung salita ng Diyos. Bakit iba? Mga kapatid. Di ko alam. Ang dami ko nang inattend nandito. Bago ito, siguro naka-attend na ako ng dalawa, kung di ako magkakamali. Dalawang klase ng gawain. Kasi nung time na nagkaroon kami nandito yung pinsan ko, isinama niya ako dun sa isang, pero hindi ako nakapagpatuloy. Pero dito, bakit, alam nyo, meron pa nga struggle noon nung nandito ako. Ba't pa ako napasok dito? Hindi na ako makalabas-labas. Paano yung ginagawa kong hindi maganda? Totoo yun mga kapatid. Talagang, bakit ako, pero hindi ako, wag kang hindi atin. Parang may conviction ako na gano'n, wag na hindi atin. Kasi pag sinimulan mong hindi mag-attend, yun na. You are entertaining the devil. Praise God. Kaya sa Diyos ang kapurihan mga kapatid, dito sa dakong ito may ginagamit ng Diyos upang ilapit tayong muli sa salita ng Diyos. Praise God. So sa ganitong pamamaraan, ang tao ngayon, dahil may kakayang magbago sa kanyang sarili, gumawa rin ang tao ng kanyang pamamaraan kung paano mabago yung buhay. Without, na hindi sila lalapit sa Diyos, alam nila kahit hindi sila lalapit sa Diyos, gumawa sila ng isang bagay na kung paano sila paano mababago ang kanilang buhay. Pero alam ko na nalalaman din nila na walang ibang makakapagbago sa kanila kundi yung Diyos, kundi yung paglapit sa Diyos. Pero gumagawa sila ng ganito, kagaya halimbawa ng New Year's resolution. Taon-taon, meron po tayo nito na gusto natin baguhin ang ating buhay. Hindi na ako gaganito, hindi na ako maninigarilyo. Pero yung sigarilyo itatabi lang, hindi tatapon, yung mga ganun. After a while, babalik din. Hindi temporary lang yung pagbabago. Ginagawa ito ng tao, pero hindi makapag-decide. Palaging hoping, hindi na ako maninigarilyo, hoping, hindi na ako umiinom. Every Friday na ako sa gawain. But hanggang doon lang sa hope, they cannot decide. They cannot decide, hindi na lima desisyonan kung paano pumunta sa maganda. Palagi nilang dinidesisyonan yung pumunta sa hindi maganda. So, walang permanente ron.
Meron man, siguro may percentage, may talagang nagbabago. Na sinusunod nila talaga religiously yung tinatawag nilang New Year's resolution. Pero hindi. Kapag ang Diyos, lumapit ka Diyos, wala nang New Year's resolution. You are na-resolution ka na lahat. Praise God. Meron din naman na, nung binata ako, naalala ko yung mga kasama ko pumasok ng kursilyo. Yung mga Katoliko, alam ito eh. Pumapasok sila ng kursilyo para raw mabago yung buhay nila. Naging saksi pa ako nung meron pala silang graduation. Tapos meron silang dekorya, kung ano-ano pa. Tapos umiiyak sila na talagang humihingi ng tawad sa Panginoon. Pero ako noon, nasa sanglibutan pa eh. After 1 week, inuman na naman kami. So wala, hindi permanent. Hindi permanent yung pagbabago ng tao kapag ginagawa niya sa sarili niyang kaparaanan. Meron din ang ating gobyerno gumawa ng isang correctional. Yung correctional ba yung tawag doon? Yung kulungan. Yung Bureau of Correctional. Gumawa ang gobyerno, yung nagkakasala sa batas, kinukulong para magbago daw. Pero mas malaki yung percentage na lalong nalululong eh. Kung yung tao nakapag-decide na nang gumawa ng hindi maganda, kung gagawa pa siya ng hindi maganda dun sa loob, wala na siyang ibang pupuntaan. Alam niya, dun na lang siya. Ang buong akala niya, pag gumagawa pa siya ng masama, hanggang dun na lang siya kasi yun lang ang kulungan para sa mga masasama. Hindi niya alam, pag nagpatuloy siya, meron pa siyang pupuntaang iba na permanenting lugar na kung saan maghihirap siya. Kaya nakakapagpatuloy silang gumawa ng masama dun. Imagine, ginagawa yung drug sa loob ng kulungan. Lalong napapasama. So, gumagawa yung pilit yung tao sa pamamaraan na akala nila, mapapabago nila yung kapwa-tao nila, pero lang makakapagbago sa tao kundi ang Panginoong Diyos. At hindi temporal. Kapag ang Panginoong Diyos ang iyong pinili, hindi temporal, it is eternal. Lahat ng sayo mababago. Yung eternal destination mo mababago. Yung katawan mong nasisira na ito nababago. Mababago sa pagtunog ng pakakak ng Diyos. Praise God. Kung marirealize lang nila na from that time na gumawa sila ng masama, lalong mapapasama yung buhay nila. Kung marirealize ng isang bata nang dahil lang sa paninigarilyo, malululong siya sa droga, matuto siyang magbenta ng droga hanggang sa mamatay, hindi na sana siya tumikim ng sigarilyo. Kung alam lang ng isang tao nang dahil lang sa pagsusugal, malululong siya at madadown siya, hindi na siguro siya. Kung may babalik lang ang panahon, pero wala na eh. Hindi mo may babalik yung panahon kapag nandun ka na sa sitwasyon, kagaya nga ng sinabi ng ating kapatid sa exhortation. Hindi mo alam ang mangyayari mamaya. Hindi mo alam, baka mamaya mag-rapture na. Ngayon kung iniisip mong saka ka na magbago, kung mamatay ka na mamaya, wala nang panahon. Sabi nga, we don't know about tomorrow, we know who holds tomorrow. Sa Kanya lang tayo talaga manghawakan mga kapatid. Yung eternal destination natin, lahat mababago. Yung ating katawang ito mababago. Praise God. At patunay at patutuo ang ating mga sarili. Siguro hindi lang natin napapansin pero malaki ang pinagbago ng iglesyang ito mga kapatid. I remember nagpapatutuo dati si Brother Julius, nandun siya sa disyerto. Mainit ang araw, naghahabang ng bus para lang makapunta rito at makadalaw sa gawain. Parang kailan lang no si Brother Arvin nagpapatutuo rito, sabi niya, ang desire ko mapunta ang pamilya ko rito pero hindi ko alam Panginoon, imposible dahil yung trabaho ko ganito, yung capacity ng company namin ganito. Pero doon gumagalaw ang Diyos sa imposible. Kapag gumagalaw siya sa normal na bagay, hindi siya Diyos. Kailangan nandun ka muna sa sitwasyong imposible para maramdaman mo sa tunay na Diyos at buhay. Praise God. Isang patuto ang buhay natin dito mga kapatid. Ako siguro, kung hindi ako nagbenta ng sasakyan, baka hanggang ngayon nakikipag-inuman ako dun sa mga no? Praise God, purihin ng Panginoon mga kapatid. So where we can find positive change? Saan ba talaga tayo makakasumpong ng positive change?
Di ba sa salita lang ng Diyos, mga kapatid? Praise God. The more we seek, sabi nga, pag tinanggap mo na yung Diyos at siya na yung kumukontrol sa buhay mo, lahat ng bagay sa iyo mabuti na. Kasi all things work together for good to them that love God and who are called according to His purpose. Walang hindi magandang mangyayari sa iyo, mga kapatid. Walang hindi magandang mangyayari pala sa iyo kapag ang Diyos ang pinili mo. It's a matter of choice. And from that time that you choose God, you are a different person. Marami ang katanungan. Ako, isa na akong nagtanong eh. Sabi nga kanina, it's phenomenal yung magbago yung tao. Pero para ipaliwanag mo sa tao na mali yung kinaaniban niya kapag nabago yung buhay niya, mahirap i-explain sa tao yun eh. Halimbawa, Katoliko, pumunta ng El Shaddai. Hindi na buniwiban sa gawain, gumaganon-ganon, nag-El Shaddai. Nabago yung buhay. Mula nang naanib ako sa El Shaddai, nabago na yung buhay ko, ganito-ganito. Paano mo ngayon i-explain sa tao na yung pagbabago ng buhay niya hindi ayon sa Diyos? Maraming Katoliko naging born again. Naging born again, nabago yung buhay nila. Sabi na, I'm a new creature. Born again ako. Talagang hindi totally. Hindi na siya gumagawa ng hindi maganda. Talagang nabago yung buhay niya. Paano mo ngayon na-explain na yung nagpabago ng buhay niya, hindi talaga yung salita ng Diyos? Mahirap i-explain sa tao kung paano mo sasabihin sa kanya, nabago, phenomenal lang yan. Hindi, ang paniniwala niya kasi, yung pananampalataya niya, ganun eh. Pero masusumpungan lang natin ng Diyos sa salita niya. Amen. Ngayon, yung salitang kinaaniban mo, o yung denominasyon na kinaaniban mo, wala sa salita ng Diyos. Paano mo ngayon namit ang Diyos? Kung sa salita mo lang siya mamimit. Di ba, mga kapatid? Meron pa nga, nung bago kami, meron kami ngayon kasama sa bahay, born again siya, born again Baptist yata. Pag nandun kami sa kusina, kumisan meron kaya lang masyado siyang aloof. Ayaw niyang pag-usapan siguro na. Pero sabi niya, nung minsan bago dumating yung pastor daw nila yun eh. Nung nag-usap kami, sabi ko, ano pong religion niyo, Brad? Sabi niya, born again Baptist daw siya. Sabi ko, ganun ba? Tapos nag-share siya tungkol sa baptism. Alam niyo sa amin, sabi niya, hindi kami nagbabautismo ng hindi ligtas. Tapos napagano'n ako. Hindi kayo nagbabautismo ng... Brad, paki-explain nga po para maintindihan ko kung bakit hindi kayo magbabautismo kung hindi ligtas yung tao. So, hindi niya alam i-explain. Hindi niya alam i-explain. Brad, naniniwala ka ba sa akin kung halimbawa nagsimula ka sa mali, yung matatapos ka sa mali? Kailangan mo munang itama yung mali bago maitama yung buhay mo. Sineshare ko sa kanya yung baptism, pero hindi ko alam i-share to Brad yung sa akin. Pero maghintay ka, meron akong dadalhin, sabi niya. Yung kasama ko dadalhin ko. Kasi talagang hindi niya ma-explain eh. So, hindi ko na pinansin. Hindi ko na pinansin yun. Until one time, nung bago ko may umuwi, may dala-dala nga siya, batang-bata. Yung pala, pastor nila. Eksakto, ihatid kami ni Brother Arvin nun eh. Tsaka ni Brother Julius. Brad, sabi ko, maaga pa naman, meron dito na gustong mag-share regarding sa baptism. Kung gusto mo, una ang Diyos, bigyan natin ng panahon. So, pumunta. Yung pala, nung i-explain ng pastor nila, ginagawa ng isang ligtas ang pagbabautismo. So, kung ikaw ay ligtas na tao, kailangan ka mabautismuhan. Yun ang ina-explain ngayon ng pastor. So, sinare namin ngayon yung baptism sa Acts 2:32, ganito. Alam niyo, Brad, nire-respeto ko yung inyong paniniwala kasi iba yung turo eh. Napuputol mga kapatid, no? Yung paghahayag ng Diyos napuputol kasi sinasarado mo yung pinto mo kung paano maghayag ang Diyos sa iyo. Kagaya nila, pinuputol na nila, nirerespeto ka namin. Bakit hindi mo nila alungkitin kung tama o mali yung sineshare? So doon ko nakita yung kasama namin, nabago yung buhay niya, pero naputol lang doon sa nabago yung buhay niya. Yung pagkaalam niya sa salita ng Diyos, walang nabago. Paano mo ngayon namit ang Diyos? Di ba mga kapatid? Ngayon, kung mamimit lang natin ng Diyos sa kanyang mga salita, at sabi sa Revelation 10:7, sabi niya,
Basahin nga natin. Hindi ko kabisado mga kapatid. Sabi niya, kabisado natin to kaya lang ayaw magkamaling magbasa. But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished as he had declared to his servants, the prophet. So meron pang misteryo yung hindi natatapos. Meron pang misteryo sa Bible na kagaya niya, nahinto lang siya sa pagbabagong buhay. Pero yung kapahayagan niya sa salita ng Diyos hindi lumago. Kung meron pang nakatagong misteryo sa mga salita ng Diyos, sinong maghahayag kung wala kang propetang sinusunod? Ang sinasabi sa Amos, surely the Lord God will do nothing, but He revealeth His secret unto His servants, the prophet. Amen. Kung ito yung magre-reveal ng sikreto ng Diyos, at wala kang propetang sinusunod, paano mo ngayon sinabing mamimit mo yung Diyos? Yeah, that's right. Yung iba, meron sila sinasabing propeta nila, pero basahin natin ang Biblia din. Ang sinasabi sa Jeremiah 29:8, sabi niya, basahin ko na lang mga kapatid, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon sa mga hukbo ng Diyos ng Israel, huwag kayong dayain ng mga propeta na nangasa gitna ninyo at ng inyong mga manghuhula o mga kinigman kayo sa inyong mga panaginip na inyong napanaginipan, sapagkat sila'y nanganghuhulang may kasinungalingan sa inyo at sa aking pangalan, hindi ko sinugo sila, sabi ng Panginoon. At sabi rin sa Deuteronomio, sabi niya, kung ang isang propeta man ay magbigay ng isang tanda ng kababalaghan at nai-interpret ang inyong panaginip, pero tawagin ka at sinasabing sambangin mo ang Diyos na ito, huwag kayong susunod, sabi. Iwanan niyo yung propetang yun. Kahit pa nagbibigay siya ng sign ng mga miracles, kahit pa na-interpret niya yung panaginip natin, kung dinalada tayong sumamba sa ibang Diyos, bakit tayo susunod? That's right. Pero ang mensahero sa uling kapanahunan, ang sabi, ibabalik tayo sa pananampalataya ng ating mga ama. Siya yung magbabalik sa atin sa salita ng Diyos, kung saan natin makakatagpo yung Diyos, mga kapatid. This is good. Please God. Meron akong i-break down dito mga kapatid na sa aking opinion na mangyayari eventually sa buhay natin pag na-meet natin yung Diyos. Paano ba natin masasabing na-meet natin yung Diyos? Meron bang pagbabago sa buhay natin? Yung pagbabago ba, phenomenal lang o talaga yung pagbabago na ibinigay na alam mo na nasa Diyos ka? Sabi rito sa in-outline ko lang po, kapag daw na-meet mo yung Diyos, more good things begin to happen in your life. Amen. Kapag na-meet mo yung Diyos, the first good thing happen in your life, it's the time when you accept the Lord, the Jesus Christ as our Lord and Savior. That's one good thing happen in your life already. And more things begin to happen. More good things begin to happen. Praise God. Kasi pangako niya ito eh. Hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang salita ko'y manatili sa inyo, hingin nyo lang ang ibig nyo at ibibigay ng Panginoon. Di ba mga kapatid? So more good things to happen in your life eventually kapag na-meet mo ang Diyos. Ang problema, ang Diyos, lumalapit na yung Diyos para ikatagpuin yung tao. Ang problema, ang tao pa yung lumalayo. Nakikipaglaban sila. Sabi nga nung ating kapatid sabi nga sa Bible, daigin mo ng mabuti ang masama. Pag ginawan ka ng masama, gawan mo ng mabuti. Pero ang nangyayari, nilalapitan na ng Diyos, pero lumalayo sila. Lumalayo sila sa salita ng Diyos. Binabahagi na sa kanila yung salita ng Diyos. Kagaya nung na-sharingan namin. Lumalapit na yung Diyos. Ito yung salita ko. Pero bakit? Nire-respeto ko kayo, brad. Sinasaraduan yung pinto, mga kapatid.
Hindi Diyos ang nagbabago, ang taong nagbabago. It's just a matter of choice. Kapag sumunod ka sa Diyos, sundin mo na. Sabi nga, total separation. Pero tutungo po tayo mamaya, mga kapatid. Pangalawa, sabi, you solve problem that you couldn't solve before. Masosolve mo na yung mga problemang kung minsan nagkakaroon ka ng problema dati na imposibleng masolve. Pero ang Diyos, sabi niya, I can do all things through Christ who strengthened me. Ang Diyos ang nagpapalakas sa atin. Hindi tayo bibigyan ng isang pagsubok ng Diyos kung hindi natin makakayanan. Itong nagpapalakas sa atin, yung pagsubok, kagaya ng isang halaman, kapag binabagyo, inuuga. Yung ugat, lumuluwang yung ugat niya sa ano. Pero yun ang paraan para umaba yung ugat at lalo pa siyang kumapit sa lupa at kahit anong bagyo hindi na matutumba yung halaman. Ganun dapat yung pananampalataya natin. Kung kailan tayo nananampalataya sa Diyos na Siya ang magsosolve ng ating problema. Kapag inulog natin sa Diyos ang ating problema, definitely ang Diyos ang magsosolve nito, mga kapatid. Pero hindi naman siguro yung upo ka na lang. Hindi. Hindi niya ako pababayaan, hindi niya ako iiwan hanggang sa sapusan ng sanlibutan. Pero hindi mo ginagawa. Mga kapatid, even Israel, fight every inch of the promise. Amen. Praise God. Sabi sa John 14:27, ang kapayapaan na iiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinigay ng sanglibutan, ang ibibigay ko sa inyo. Amen. Huwag magalumihanan ang inyong puso, ni matakot man. Don't be afraid, God is with us. Amen. If God is with us, who is against us? Amen. Praise God. Praise God. Sabi pa rito, if you meet God, you connect deeper in Him. Yung nagiging deeper ang relationship ninyo. Anong hihigit pang pag-ibig, mga kapatid? Para lang yung pag-ibig ng Diyos sa atin ay maging deep. Inialay ang kanyang bugtong anak sa krus ng Kalbaryo. Ano pang pag-ibig ang hihigit doon? Amen. Na yung kasalanan, inako ng isang taong hindi nagkasala. Kagaya limbawa si Brother Mon, kung nagkasala yung kapatid niya, siya yung parurusahan. Gusto ba ni Brother Mon yun? Pero ito, unconditional love to eh. Buhay pa ang kapalit para lang matakpan ang ating kasalanan, para lang mahugasan ang ating kasalanan. For without shedding of the blood, there is no remission of sin. Kailangan magkaroon ka ng deep relationship sa Diyos. Para magkaroon ka ng deep relationship sa Diyos, kailangan mo ng oras. Amen. Hindi oras sa Facebook. Kagaya ng sinabi ng pastor kanina, 30 minutes. Kung 30 minutes yung binigay mo sa Facebook, medyo habaan mo naman ng konti yung ibigay natin sa Bible o sa message sa pagbabasa. Amen. Ganun kasi nagiging malalim ang ugnayan natin sa Diyos. Kung araw-araw, sabi nga, kahit nga araw sa banyo, Diyos ang naiisip. Imagine how deep relationship you have kapag meron kang ganun, na wala kang iniisip kundi ang Diyos. Wala kang inisip kahit yung problema, hindi mo na inisip dahil alam mo, ang Diyos ang magsosolve ng yung problema. Hindi yung mag-i-entertain pa tayo ng iba. Kagaya nga sabi kanina, yung asawa, kapag yung asawang babae, isineseparate niya yung lalaki, isineseparate niya yung asawa niyang babae sa mga makasanglibutang bagay. Di ba? Ganun din ang ating asawa, ang ating asawa na sineseparate tayo sa makasanglibutang bagay. Ang gandang ano 'yun, mga kapatid. Sa ganung bagay, magiging loyal ang asawa mo sa iyo. At ikaw naman ganun din, magiging loyal ka sa Diyos. Ayaw mo nang hindi ka na mag-entertain ng adulterated word. Alam mo, nai-screen mo na kung ano yung salita ng Diyos. Kapag nandun ka dun sa deep relationship mo sa Diyos. Hindi mo na i-entertain yung mga turo ng tao kasi alam mo hindi ayon yun sa Diyos eh. Amen. Kahit pa nagpapakita yan ng kababalaghan, nangungusap pa siya sa panaginip na nagiging totoo, kung inihiwalay tayo sa Diyos, iwanan natin yung tao, mga kapatid. Amen.
Pangapat po, sabi, you're getting more convinced and concerned. Kaya minasa ko rin po yung message ng, ang ganda nun, convinced and then concerned. You must be convinced and then you concerned. Alam mo kapatid, kung talagang tayo, kumbinsido tayo, na bawat salita ng Diyos ay mangyayari, ang bawat pangako ng Diyos ay mangyayari, dapat lang maging concerned tayo na ibahagi yung salita ng Diyos dahil ngayon, kumbinsido ka, sabi ng Diyos, higit pang mga dakilang gawa ang inyong gagawin sapagkat ako'y paroroon sa Ama. All these signs shall follow to them that believe. If you lay hands to the sick shall recover. Are you convinced with that promise of God? If you are convinced, mga kapatid, kailangan paniwalaan mo, magiging concerned ka ngayon. Kung halimbawa, may sakit si brother mo, Brad, kumbinsido tayo sa salitang ito. Pangako ng Diyos ito eh. Panalangin natin yan, mawawala yan. Ang nagiging problema, kumisan, sabi nga, paano ngayon yan kung kahit yung toothache lang, hindi mo maipagdasal na gumaling. Kagaya nung na-share ng ating kapatid dati, kung meron kang doubt, ibig sabihin you have a small faith. Kung meron kang doubt sa salita ng Diyos, it means you are not fully convinced. Kasi nagdududa ka, baka hindi mangyari. Pero dapat ma-experience mo yun eh. Ma-experience mo pag na-experience mo yung Diyos, nakatagpo mo yung Diyos, lahat ng salita ng Diyos na nandito, alam mo, 100, it will come to pass. Amen. Ang kulang lang ang tao eh. Kulang lang ang tao. Praise God. Meron akong kasama sa trabaho. Talagang nag-share siya ng mga NDE. Ito wala siyang religion. Sabi ko, anong religion mo? Wala. But I believe that there is one up there. Sabi niya. I don't believe in religion because it divided the people. Parang ganda nung mga naman. Sabi, tapos nag-experience siya, kaya siya naniniwala na may Diyos. Alam niyo mga kapatid, to exert an effort, i-search mo yung mga NDE, kahit search niyo sa YouTube, yung near-death experience. Ang dami, siguro mga 6 na oras kung panonoorin mo isa-isa. Binigay niya sa akin, talagang kinonfile niya yun. Na-convince niya yung sarili ng may Diyos. Kasi yung mga naka-experience ng near-death experience ay mga respetadong tao. Base dun sa ibinigay niya sa akin, ako naman, tinitingnan ko isa-isa. Kung yung naka-experience babae, tapos nag-share siya ng salita ng Diyos, naging pastora siya, dadalawang isip ako, siyempre, alam natin. Pero, itong mga ito, yung mga naka-death experience na iba, talagang ganun sila kumbinsido. Sabi nila, na-meet nila yung Diyos. Ganun sila kakumbinsido kung paano nagiging concern silang ibahagi yung pagsisisi sa Diyos. Nagiging eager sila na ibahagi sa tao yung na-experience nila kasi totoo na may Diyos. Kumbinsido sila. Kung sila kumbinsido, dapat kumbinsido rin tayo eh. Kasi araw-araw natin na-experience yung Diyos eh. We must fully convinced in the Word of God. Kaya nga ang ating mensahero, he is convinced, that's why he is concerned about the message of the hour. Naibahagi niya yung message of the hour sa tao. Kasi kumbinsido siya, totoo eh. He experienced and meet God. Naalala ko nga yung yung mga pagbata ka, kung halimbawa nagkasakit ka, dahil walang pera yung nanay, punta ka sa albularyo. Tapos magdadasal yung albularyo, hindi mo lang kung saan nagdadasal yung albularyo. Kung sa Diyos o di ba? Bakit mo pinaniniwalaan? Ang taong madaling maniwala eh. Samantalang nandito yung pangako ng Diyos. Lay hands to the sick and the sick shall recover. Pero yung tao, sinasampalatayan, mapapagaling siya. Pinagdadasal, hindi niya alam kung saan siya pinagdadasal na Diyos. Bakit tayo? Nagkulang ba yung Diyos, mga kapatid? Please God. Naalala ko nga yung showdown sa showdown sa India, no? Yung ating kapatid, talagang hinamon niya yung mga Mohammedans, yung mga Hindu, kung sino yung magpapabukas ng mata nung nabulag yata na Mohammedans. Susundan, yun ang Diyos.
Look how fully convinced our prophet. Kung paano siya kapuli kumbinsido na mapapagaling niya yon kasi na-experience niya yung Diyos, na-meet niya yung Diyos. Kasi pangako ng Diyos yun eh. Hindi nagbago ang Diyos noon, ngayon at magpakailan-kailan pa man. Kung nakapagpagaling siya noon, makakapagpagaling siya ngayon mga kapatid. Praise God. Panglima, yung sabi nila, you begin seeing great mighty things. Amen. Praise God, di ba? Sabi Jeremiah 3:3, call unto me and I will answer thee. And I show you great and mighty things that you don't know. Amen. May ipapakita yung Diyos. Tawagan mo siya. I-meet mo siya. Bigyan mo siya ng time. Sojourner lang naman tayo dito sa mundong ito eh. Hindi naman talaga tayo dito. Bakit alam nating citizenship natin sa langit? Bakit hindi na tayo naniniwala sa mga bagay na bagay na nakikita, mas pinaniniwala natin yung hindi nakikita? Because believe and you will experience. Not to see is to believe. You believe and then you will see. Amen. Praise God. Be certain of the promise of God. Kailangan certain tayo sa promise ng Diyos kasi pangako niya yun eh. We must fully convince ourselves na ito talaga ay pangako ng Diyos. Kung hindi nagbabago yung Diyos, panghawakan natin. Hindi, pananampalataya, dalangin natin mga kapatid. Alam mo, kasama ako dito, talagang nare-review ako dito eh. Pangako ito ng Diyos sa atin, bakit? Hindi naman nagkulang ang Diyos. Dapat maranasan natin yung pagtunog ng pakakak, mababago yung katawang ito. At sasalubungin natin ang Diyos dun sa alapaap, ang ating Panginoong Hesus sa alapaap. Hindi ba mga dakilang pangitain ito? Amen. Hindi to, yung pupuntahan mo, hindi pa pumasok sa puso ng tao, hindi nakita ng mata, hindi narinig ng tenga, yung lugar na yun ay hinanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. These are mighty things mga kapatid. Yung mga nabuksang misteryong ito, hindi alam, magiging ano sa iba, hindi paniniwalaan. Kamangmangan sa iba. Kaya mapalad tayo na binigyang makaunawa ng mga salitang ito mga kapatid. Is God. So marami no, sabi nga kanina, so it's a phenomenal na pwedeng magbago yung tao sa sariling pagpipili na magandang bagay. Pero at nakita rin natin kung paano nag-set ako ng ilang mga point na dapat may experience ng bawat isa sa atin kapag namit natin yung Diyos. Kasi marami sa Bible, maraming nakasulat sa Bible na nakamit ng mga kriteryang ito. Ng limang sinabi ko na yon na you begin to ano sabi? More good things begins to happen. You solve problem that you couldn't solve. You connect deeper to Him. You're getting more convinced and concerned. And then, yung huli, you begin seeing great mighty things. Ang ating kapatid na Abraham, naranasan lahat ito eh. Amen. Yung mga bagay na ito, nung mamit niya yung Diyos. Ito yung kinekwento kanina ng ating exhorter na kapatid na si Brother JD. Imagine si Abraham, nandun siya sa city of Ur, the land of Chaldeans. Tinawag siya ng Diyos, sabi, hiwalay mo yung sarili mo sa iyong mga kamag-anakan at pumunta ka dun sa lugar na ituturo ko sa iyo. Sinight ng ating kapatid last time, these are 7 promises na ipinangako ng Diyos kay Abraham. Pero ang sinabi ng Diyos, totally separate yourself. Yun ang gusto kasi ng Diyos. We should separate ourselves to unbelief. Amen. Kasi sa hindi paniniwala, napipigilan yung pagkilos ng Diyos eh. Kikilos ang Diyos, sabi natin kanina, imposible. Kumisan, sabi nga, nung dalhin ko dito sina sister wife, ilang beses kaming nag-try, nagkaroon na sila ng visa, pero hindi sila napunta rito. Sabi niya, imposible tayo makapunta dyan, baka hindi kaloob ng Panginoon. Kasi baka hindi natin kaya, ganito. Hindi ba parang pinipigilan mo lang yung pagkilos ng Diyos pag gumigibab ka sa kanyang pangako? Right. Amen.
Huwag natin pigilan ang pagkilos ng Diyos kasi hindi kikilos, sabi nga kanina, hindi kikilos sa normal, kikilos siya sa imposible para maranasan natin at maibalik ang papuri sa Kanya. Ang ano lang, huwag nating pipigilan kumilos ang Diyos sa ating buhay, mga kapatid. We totally separate ourselves to unbelief. Small unbelief, yun na yun eh. Magkakaroon ng pagdududa, magkakaroon ka ng small faith. I-separate mo yung sarili mo sa mga hindi maganda, sa lahat ng hindi kaaya-aya sa Diyos. Sa lahat ng hindi ayon sa salita ng Diyos. Paniwalaan mo lang yung salita ng Diyos and all His promises matutupad, mga kapatid. Ang sabi, total separation. Pero dinala niya si Lot. Kung nag-decide ka na sumama sa Diyos, totally separate yourself. Kung nag-decide ka na sumama sa Diyos, sumama ka na ng lubusan. Kasi kapag meron kang pagdududa, magkakaroon ka ng maliit na pananampalataya. Dala-dala mo pa rin si Lot. Dala-dala mo yung mga dati mong gawa, yung mga maling katuruan, iwanan mo na. That's right. Sabi nga, ang Diyos, Abraham was not totally blessed until he fully separated himself. Amen. 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 That's right. Praise God. After he told Lot to separate himself to him, sabi ng Diyos sa kanya, "Arise, walk through the land, in the length of it, in the breadth of it, northward, southward, eastward, westward." Sa iyo lahat ibibigay ko yan. Biruin mo yun, mga kapatid. Just totally separate ourselves to unbelief. He met God and was a changed man, sabi ng ating kapatid. Ang ganda nito eh. Hindi ko to inedit, talagang sabi niya, he staggered not in the promise of God through unbelief, but was strong, giving praise to God. Now we're supposed to be Abraham's seed. If we have that kind of faith, what God says is truth. When man meets God, always His word is the truth. If a man that says that he believes God and denies this word, yung salita ng Diyos, there's something wrong. Because the Holy Spirit is God, and the Holy Spirit wrote the Bible. And how could the Holy Spirit be here and wrote the Bible and then turn around and deny it? Bakit mo sinasabi ngayon na kung ang sumulat ng Biblia, ang Espiritu ng Diyos, it's guided by the Holy Spirit, tapos hindi mo paniniwalaan? A genuine Holy Spirit experience will punctuate, sabi niya, every sentence of this Bible with Amen. Amen. That's true. Amen. Regardless of what anybody else say, it will certainly do it because it's the writer of Bible, the Holy Spirit. And the Spirit of the Word is the Holy, and the Spirit of the Word is the Holy Spirit. That's what quicken it. The letter kill it, the Spirit give it life. Gives the letter just a printed letter. Life make it manifest, mga kapatid. Begins to pass exactly what God promised. Abraham was changed man, strong, all the time giving praise to God. No matter how much he did, he staggered not with the promise of God. When we meet God, we should not be staggered with the promise of God. Amen. Amen. Every letter of this, kung ano yung nakasulat sa salita ng Diyos, everything there is Amen. Amen. That's true. Amen. Praise God. Sabi nga kapag daw namit mo yung Diyos, Abraham was act like a funny, sabi niya. O nga naman pinangakuan ka ng Diyos na magkaanak. I can't imagine. Nung binata pa ako, merong kumisan sayawan, nagpe-presidente ako sa sayawan eh. Merong isang matanda, sumasama sa mga sayawan ng teenager. Di ba awkward yun, ano? Oo, kasi biruin mo, yung 70 years old, tapos nandun siya sa gitna, sasayaw-sayaw. Nare-realize kaya natin kung nung na-experience ni Abraham ang Diyos, is 99 years old.
namamalengke siya, bumibili siya ng lampin. Sabi niya, manganganak yung asawa ko. Di ba mga kapatid? And siguro bawat buwan, pinangakuan sila 75 siya, si 65. Siguro buwan-buwan. Kagaya nung nasi-share natin dito, nakakaramdam ka na ba ng pagbabago? Okay, we got to get it anyhow. We're going to have it anyhow, sabi niya. Praise God, praise the Lord. Within 25 years, the promise of God, Abraham staggered not. Amen. That's right. Kumilos siya nung nandun siya sa kalagayang imposible na sa tao. Scientifically. Amen. But he staggered not with the promise of God. Praise God. Amen. It made manifest. Mga kapatid, bawat salita, pag sinabi rito na babangunin o tayo iangat sa alapa, magagawa yon in God's time. Amen. Because that is the promise of God. Amen. That's right. Let your heart be troubled. I will go and prepare a place for you. Sabi ng Panginoon. In my Father's house, so many mansions. Glory. Hallelujah. Kapag dumating yung pagkakataong yun, mga kapatid, Praise God. Amen. that glory days, Hallelujah. siguro, nangingilabot ako mga kapatid. Praise God. Glory to God. So, wag tayong magdududa sa salita ng Diyos. Kahit sinasabi nila, lumalampas na tayo sa langit, sinasabi natin, maraming hindi naniniwala sa rapture, maraming hindi naniniwala sa divine healing. Pero pangako ito ng Diyos eh. Amen. Dapat mag-manifest ito sa church. Amen. Oo. Amen. Praise God. Meron pang isa, si Moses. Si Moses was chosen by God to lead Israel out of Egypt. Si Moses na-train siya eh. On the age of 40 years old, dun niya sabi, alam niya na gagamitin siya ng Diyos. Kaya nung 40 years old siya, sinubukan niya nga yun sa sarili niyang kaparaanan eh. Nung merong inaaping Hudyo, pinatay niya yung dalawang Egyptian. Ginagawa niya sa sarili. Ganun ang tao eh, kuminsan eh. Alam nila na meron sila, nararamdaman, nagagamitin sila ng Diyos. Ang problema, pinangungunaan ng Diyos. Dapat wag natin pangunahan ng Diyos, hayaan natin kumilos yung Diyos. Gumagawa sa sariling kaparaanan. Nagkaroon ako ng visions na ako'y magiging ganito. Baba ka na dyan, ako na dyan. Mahirap pangunahan ng Diyos. That's true. Praise God. Bakit hindi ginamit ng Diyos si Moses nung 40 years old siya, kalakasan niya? Bakit ginamit siya nung 80 years old siya? Doon siya tinawag. Para umasa ka ng kalakasan sa Diyos. Amen. That's right. Amen. Para umasa ka ng wisdom sa Diyos. Kung paano mo. Kasi kung sa sarili mo lang, mahina ka na. Hindi mo alam kung bakit. Pero ang Diyos ang gagawa. I will be with you, sabi ng Diyos. Amen. Glory to God. Amen. Praise God. Kaya nung mamit ng Diyos si Moses, he was a changed man, sabi niya. Sabi niya, nung makita niya yung attraction in the mountain, unti-unti siyang lumingon, sabi niya, titignan ko, pupuntahan ko. Moses, salisin mo ang iyong pangyapak sapagkat ang dakong iyong kinalalagyan ay dakong banal. Banal dahil nandun yung presensya ng Diyos. Amen. Praise God. Kung biruin mo, after you meet God, bababa ka, an 80 years old, sasabihin, saan ka pupunta? Siguro tinatanong siya, saan ka pupunta? Punta ako ng Egypt, take over ko yung Egypt. Dala-dala mo yung tungkod. Sinong maniniwala sa'yo? I-act like a funny, sabi ng ating kapatid. Ano mo, take over, tungkod. Yung sasagupain mo, sophisticated weapons. And then you go to Egypt just to conquer. That's how act God. Ganun pag na-meet mo yung Diyos. Glory. Hallelujah. Amen. Pagagalingin ako ng Diyos. Kung ang doktor na yung sinasabi, walang paraang ako'y gumaling, hindi, gagamutin ako ng Diyos. Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. Praise God. Yung Pilipinas, gigirayan ng Amerika. Paano mangyayari yun?
Moses will take over Egypt. The weapon is the word of God. The power of God, the power and wisdom of God. Amen. Praise God. God want to make sure that He can fully get complete control of man. Kasi ganun eh. Kung si Moses hindi siya makontrol kasi kalakasan niya nun eh. Pero hinintay niya muna na tanggapin siya, mamit siya para maging full in control ang Diyos sa tao. Amen. Now, God is fully in control with Moses. Ang nagko-control, yung salita ng Diyos pumunta na kay Moses. Ganun kasi kapag nandun ka sa kalakasan mo, baka akuin mo yung yung kapurihan eh. That's right. Malakas ako, kalakasan ko, kaya ako nagawa eh. Nawawala na yung kapurihan sa Diyos. Pero dadaling ka dun sa kalalagayan na hindi ganun. Kailangan mapunta yung kapurihan sa Kanya, mga kapatid. Inalis muna ng Diyos kay Moses yung mga nalaman niya sa Egypt. Inalis muna lahat yung katuruan ng tao sa kanya. Dinala niya sa ilang 40 years bago siya gamitin ng Diyos. Ganun eh. Dapat tayo, gaya ng sinabi nga, separate. Kailangan ma-separate lahat yun. Yung mga turo ng tao, yung mga dogmas ng tao, kailangan lahat in subject sa Diyos. Ganito ang nangyari kay Moses. Bakit ganun kalakas ang loob niya na suguin ang Egypt? Because he's convinced, nakita niya yung kapangyarihan ng Diyos kung paano kumilos, mga kapatid. Kaya yun ang gusto niyang sabihin at maranasan ng Israel. Nailayo sila sa bayang Ehipto. Isa pa, dito yung sinasabi si Maria, namin din, no? yung si Angel Gabriel. Si Maria, sabi nga ng ating kapatid kagabi, alam niya yung prophecy, alam niya yung sign na may maglilihi na isang birhen. Kaya nung dumating sa kanya, si Angel Gabriel, tinanggap niya, be it unto me, according to thy word. Pero bago nangyari ito kay Maria, si Zacarias, the same angel, appeared to Zacarias. Si Zacarias, siya, saserdote, pari siya sa templo, high priest. Sabi sa Luke, silang dalawang mag-asawa na si Elizabeth at si Zacarias ay lumakad ng matuwid sa Diyos. At dininig yung panalangin nila na magkaroon ng anak. Ganun ang Diyos eh. Lumakad tayo. Sabi nga, maningas ang panalangin ng taong matuwid. Amen. If we go righteous, dinidinig ng Diyos ang panalangin natin. Just like Zacarias, dininig yung panalangin niya. Ang problema kay Zacarias, hindi siya naniwala dun sa binahagi sa kanya. Kasi ganun ang pagkasabi, because you believe not, sabi niya, magiging dam ka hanggang ipinanganak ang bata. Ganun mga kapatid, nagkaroon siya ng small doubt. Alam niya, hindi ba sa isang high priest, hindi ba nababasa yung history ng Old Testament na ang nanay ni Samuel ay baog din? Si Hannah. Na si Sarah, after 25 years, barren din, nagkaanak. Etong si Elizabeth, barren. Bakit hindi niya ngayon mapaniwalaan? Isang saserdote na lingkod ng Diyos, alam niya yung Biblia, alam niya yung salita ng Diyos na nagmanifest at yung mga imposibleng nangyari kay Hannah, nangyari kay Sarah. Bakit dito sa asawa niya ay yung mapaniwalaan? Sabi ng ating kapatid, ganun yung mga denomination ngayon. Ang inaano nila, they doubt the word of God. They thought that the days of miracles is past. Hindi na nila sinabi, meron ng history sa Bible na nangyari. Bakit nagkaroon ng duda pa si Zacarias? Kaya yun, napipis siya. Hanggang sa ipinanganak ang kanyang anak. At nung mabalitaan yun ni Maria, kasi sinabi ng angel na yung pinsan mo, nagdadalang tao rin ang pangalan dyan. So, pinuntahan niya. Sabi dito, as soon as he heard the salutation, lumukso daw yung sinapupunan sa tiyan niya. Yung hindi kumikilos, yung walang buhay, lumukso. Nung marinig lang
ang pangalang Jesus. Sabi ng ating kapatid, the first time that the word Jesus was come up to the lip, unang bigkasin yung salitang Jesus, nabuhay yung hindi gumagalaw dun sa tiyan ni Maria. That was the first time na yung pangalan daw Jesus ay nabanggit at nagbigay buhay sa tao. Ganun mga kapatid, ganun ka-powerful ang pangalan ng Diyos. Ganun ang ka-powerful ang name na Jesus. In Jesus' name. Kapag naki-Jesus ka, buhay ka. Kapag wala ka sa Kanya, patay ka mga kapatid. Mabuting balita ang sinasabi ng angel kay Zacarias, but then nagkaroon siya ng doubt. Praise God. Isang magandang halimbawa rin yung story ni Saint Paul. Si Saint Paul ay isang Pharisee, isang tao na tinuruan ng isang pinakamagaling na mambabatas na si Gamaliel. Sa puso ni Saint Paul nung siya pa ay Saulo, honest intention siya. Yung gusto niyang sundan yung palatuntunan ng mga Pariseo. Kaya pumunta siya sa Sanhedrin, humingi siya ng sulat na bawat makita niya na mga Kristiyano, papatayin niya, ipe-persecute niya. Parang hindi naman siguro wala siyang masamang intensyon sa sarili niya yun kasi alam niya mabuti yung ginagawa niya. Ganun ang gusto kong alam niya mabuti yung ginagawa niya kasi against yung mga Pharisee sa turo dati sa panahon ng ating Panginoong Yesus. So, ang nangyari nung papunta siya ng Damascus, nagpakita sa kanya yung pillar of fire at tinanong, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Who art thou, Lord? Sabi niya. I am Jesus. Why thou persecutest me? Sabi nga. It's hard to kick the pricks, sabi niya. It's hard for you to kick the pricks, sabi niya. Yung palang prick, mga kapatid, ito isang kasabihan sa mga Hudyo. Pag sinabi yung kick the prick, yung palang prick na yon, isang object na nakahoy, tapos sa tulo merong matulis na steel object. Kapag yung baka na sumusuway, tinutusok nila dun sa yun. Kapag sumipa, tinutusok. So kada sipa tumutusok hanggang sa umamo yung baka, hanggang sumunod yung baka. Kaya sabi dito, it's hard for you to kick the pricks. So makikita natin dito na it's hard for you to kick the pricks. Jesus took control of Paul and let him know his rebellion against God was a losing battle. Gusto niyang gamitin si Saul sa tamang paraan. Mali yan. Tinutusok niya, mali yan. Ninalagay niya sa tamang direksyon. Kaya binulag siya sa 3 araw hanggang si Ananias pinuntahan siya, mga kapatid. Ganun ang Diyos kapag you are out of control and out of order. Tinutusok ka para maging it's hard for you to kick the pricks, sabi naman. No. Praise God. No, mga kapatid, no? Ayaw talaga tayong mawala ng Diyos sa Kanya. Sandali lang, nawawala na yung kapatid ko, ay yung anak ko. Tusok. Right. Ganun pala yun. Kahit yung story ni Blind Bartimaeus. Si Blind Bartimaeus, kung idadramatize natin yung mga kapatid, marami. Nung pumunta sila ng Jericho, nung bababa ng Jericho ang ating Panginoong Yesus, maraming tao dun eh. Nagsisigawan lahat eh. Sinasaway nga siya, di ba? Pero patuloy pa rin siya maingay. Patuloy pa rin siya pagsigaw. Jesus, anak ni David, maawa ka sa akin. Merong sumasawi sa kanya, tumigil ka nga dyan. Pero nagpapatuloy siya hanggang sa dininig siya ng Diyos. Dinig siya ng ating Panginoong Yesus suminto. Ano bang gusto mong gawin ko sa iyo? Balik mo ang aking paningin. Ibinalik ng Diyos. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Why we should give up? Every day we pray, God will answer our prayer. Sasagot at sasagot siya. Hihinto siya. Sabi nga dun sa kay Abraham kay Moses yung naalala ko ang aking bayan na ipinangako na hindi sila pababayaan. So naalala ng Diyos ang kanyang pangako. Hindi
Kapag pinangukuhan ka ng Diyos, Diyos yung nangako, tutuparin niya. Hindi kagaya ng tao na nangangako, hindi tinutupad kumisan, mga kapatid. Pati yung story ng Maniac sa gathering. Yung legions of demons, yung nandun sa Maniac of gathering na yun. Yung chain, kahit anong kalaki yung chain, talagang pinuputol niya. Dahil possess siya ng legions of demons. What more kung ipoposes ka ng Diyos, hindi lang siguro chain ang pwede mong baliin, mga kapatid, if you are being possessed by God. Amen. Praise God. When that nung mamit nung tao na yon na nasasaniban ng demonyo, nung mamit niya yung Diyos, he's a different man after that. Yes. Praise God. Binihiyasan siya ng Diyos, wala siyang damit. Kahit yung sa Samaritan woman, yung woman at the well, na alam niya yung sign ng Messiah na darating. Nung umiigib siya, na nakita niya, namit niya ang ating Panginoong Yesus. Tawagin mo ang iyong asawa, sabi. Wala akong asawa. Tama ang pagkasabi mo, sapagkat may 5 kang asawa at yung kinakasama mo ngayon na hindi mo asawa. Nakita niya yung sign. She met God. She was a changed woman. Tumatakbo siya. Sabi ng ating kapatid, siguro ito yung unusual thing na yung isang prostitute lalapit sa isang lalaki. Meron akong nakita na nagsasabi ng ganito. It's unusual for hindi siya pakikinggan kasi siyang maruming babae. Pero hindi, talagang gano'n na lang kanyang kasigasig na sinasabi, halika kayo, tingnan niyo rito. Ganun dapat Pag na-meet mo yung Diyos, you will act like that. Praise God. Alam niyo kapatid, from the time, yung panahon, yung sabi nga kanina, si Adam and Eve nung magkasala sa alaman ng Eden. Nung kinwestiyon niya, nung nakipag-reason out siya sa devil, that is death, sabi ng ating kapatid. So hindi mo na kailangan questionin yung salita ng Diyos. Itong lahat ng salita ng Diyos ay totoo. Kapag kinwestiyon mo, that is death. And from that time, nagkaroon ng kamatayan. At nang dumating ang ating Panginoong Yesus, mga kapatid, nung dumating ang ating Panginoong Yesus, inalipusta siya, talagang kinukutya siya, tinatakpan yung mata, tapos pupukpukin. Kung ikaw ay isang propeta, sabihin mo ngayon kung sinong pumukpok sa'yo. Pero walang narinig ang tao. From that time, na ibinigay ang buhay sa krus ng Kalbaryo, tayong nagkaroon ng buhay, mga kapatid. From that time, sabi niya, death meet God. That's why, death, where is thy sting? Grave, where is thy victory? Nawala na yung tibo. Mga kapatid, nagbablap na lang si kamatayan. From that time, nung mamatay ang ating Panginoong Yesus doon sa krus ng Kalbaryo, nandun na yung victory. And we are part of that victory, mga kapatid. Praise God. So, kahit din pala yung death, pag na-meet niya yung Diyos, wala din pala. Praise God, glory to God. Hanggang dito lang tayo din hala, mga kapatid. Tayo po'y tumayo para sa panalangin. Praise God, glory to God. Pwede po tayong tumayo para panalangin. Praise God, glory to God. O dakila naming Ama na makapangyarihan sa lahat. Sa mga nakalipas na oras o Ama na ibinigay niyo sa amin, marami pong salamat. Nawa naging biyaya at pagpapala ang mga ibinahagi ninyo rito, O Ama. Salamat po sa inyong salita na nagpapatuloy na nagbibigay buhay sa amin, O Ama. Na nagpapatuloy na nagpapalakas sa buhay namin. Na patuloy naming hinahawakan hanggang kami makarating dun sa lugar na ipinangako ninyo sa amin. Nawa, O Pa, Ama, kung ano man yung mga salitang naibahagi dito na hindi po naayon sa inyong banal na kasulatan, ibalik niyo po ang aking mga kapatid sa salita niyo, O Ama. Malago na po sila, O Ama. Alam nila kung ano po ang ibig ninyong ibahagi. Kung meron man po akong nasambit na hindi po naayon sa inyong mga banal na salita, patawarin niyo po ako, Ama. Marami pong salamat at tinatagubilin namin ang manalabi pang oras ng gawain ito, Ama. Kayong patuloy na mag-ingat sa bawat isa sa amin sa darating na pagsisharing, O Ama. Maraming katanungan sa Biblia na tanging Biblia lang ang makakasagot.
Marami pong salamat muli itong aming samot dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Praise God. Praise the Lord.